Start na tayo. Amen. Itin po sa ating lahat. Welcome sa ating first service na dito lang matatagpuan sa Anabiim 55. Amen. At alam ko po ang lahat sa atin ay pagod dahil sa trip. Amen. God, we still here. God, we still alive. Amen. Thank you, Lord. At salamat at tayo ay na-refresh sa ating buong isang linggo. Amen. Thank you, Lord, na binigyan tayo ng pagkakataon makapag-tripulate at sama-sama tayo. Family. Amen. O sa ating pagsisimula po sa ating first reading ay yung tinatawag ko po si Sister Leia. Sister Leia. May pabulong-bulong pa. Amen. So tayo po'y dumamuna sa unang magbasa na matatagpuan sa Genesis 15, verse 12 to 21. Salitan po tayo. Sa kahulihan ay sabay-sabay po tayo. Nandun naman lahat? Amen. Nalulubog na ang araw, nakatulog ng matinding si Abraham at nalulubugan siya ng isang nakakapanglawog na kadiliman. 13. Pagkatapos dito pa lang pala sila. 14. Ngunit paparusahan ko naman sa mga alipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanan madadala. 15. Ikaw naman ang Abraham, pakabahin mo ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Daraan mo ng apat sa aking lahi bago sila makabalik dito sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreo hanggang sa maging sukbunan ang kanilang kasamaan. 15. Natulungan na ang araw at tuminigma. Bigyan natin na si Abraham na palayok ng gusto at nakasinding tulo at dumaan sa gitna ng mga pinating hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ang kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupain nito mula sa hangganan at ito hanggang sa ilog ng Euphrates. 19. Ito ang buhay ng Agileo, Filiseo, Agileo. Hiteo, Periseo, at Refaita. 21. Sabay-sabay po tayo. Amoreo, Agileo, Filiseo, at mga Giliseo. Amen. At isang magdagdag ng pagpapala sa pagkakasunod. Amen. Amen. Tayo, ang manaming Diyos, ang sumulamin sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa mga oras na ito. Sa kalamasan, Lord, hallelujah, at patuloy po sinusustain sa aming buhay. Panginoon, thank you, Panginoon, God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat natin. Thank you, Panginoon, Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa tulong mo, Panginoon, God, sa pasigit ng aming mga puso, Panginoon, God, sa mga oras na ito, Panginoon, God. Lord God, ng mga karunan, Panginoon, God, kasalanan, namin. Yes, Lord. Lord God, thank you sa kapatawaran, Panginoon, God. Kaya maraming salamat, Lord, ang ating gawain ngayon sa ilalim, Lord, sa itataas, Panginoon, God. Thank you, Lord, hallelujah, na ang iyong presensya, Panginoon, God, ay aming maranasan, Panginoon, God, mula sa oras na ito, hanggang sa katapusan, Panginoon, God. Thank you, Lord, God, sa kapagpapayan ng gawain ng Amen. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah sa mga kapatiran ko, Lord, na parang magtatagin sila, Lord, na Amen. safe and sound, Lord God. At thank you, Lord. Prepare mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, kay isipan ang aming tainay. I-open mo po, Panginoon, Lord God, sa pagkinig ng iyong salita. Amen. Panginoon, Lord God, nawa, Panginoon, Lord Jesus, manahan, Lord God, sa aming puso. Panginoon, Lord God, at tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na may apply namin sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Makita ka, Panginoon, Lord Jesus, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Kaya thank you, Lord, hallelujah, sa buhay ko, Panginoon, Lord God, at Pastor Alan, na magbibigay ng mensahe, Panginoon, Lord God. Thank you, pagpalayo po, Panginoon, Lord God, sa iyong mensahe, ang kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. Thank you, Panginoon, Lord God, na ang mensahe mo ngayong gabi, Panginoon, Lord God, hindi lang sa mga narito, hindi sa maging nasa mga online, Panginoon, Lord Jesus, ay marinig, Panginoon, Lord God. Amen. Hallelujah. Tunay, Panginoon, Lord Jesus, ang totoo, Panginoon, Lord God, katuruan ng kaligtasan, Panginoon, Lord Jesus, na dapat namin may pamuhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord, sa mga diakonito,
pagkain ng Diyos sa pangalan ng Dalito Cristo. Kaya maraming salamat, Lord. Thank you sa gabi ito, sa iyong pagulit, pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Let's read John 3, verses 1 to 21. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. Flesh gives birth to flesh, the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear a sound, but you cannot tell where it comes from or where it's going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen. But still, you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him have eternal life. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through it. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light is coming to the world, but people love darkness instead of light because their deeds are evil. Everyone who does evil hates the light. They will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po tayo din. Tumayo lahat. Amen. Tayo. Exercise mo. Exercise muna. Warm up ang pagising. Hallelujah. Amen. Sige nga po. Isigaw nga po natin ang pangalan ng Jesus. 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 Sino ang Diyos sa church na to? Jesus. Sino ang Diyos na nagpagaling sa atin? Amen. Sino ang Diyos na nagpalaya sa atin? Sino ang ating itanakhal? Panginoon na, mga
gabi, gusto kong alalahanin niyo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa inyong buhay. Kung paano kayo pinagaling ng Diyos, kung paano kayo sumuway, pero nananatili ang Diyos na nakabukas ang palad para kayo tanggapin, mahalin, at tawagin sa inyong pangalan. Alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon Jesus sa ating buhay. Siya ay namatay, itinako sa cross, pero sa 3 araw, muling nabuhay para tayo iligtas sa kalugitan. Amen. Nagising na si Grace. O Diyos, muli ako namamahal sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Kaya ako'y nagkabit ka ng pag-ibig ka ng pagsapang wagas. Thank you.
Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan niyo
Hallelujah. Mukhang Pagod. Pero pinamimigay ah. Pero pinamimigay. First Corinthians chapter 11, verse 27, 32. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng inumin ng Panginoon na hindi dapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ang bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nito na hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang may hina at may sakit at ang ilan ay namatay. Ngunit nang susuriin natin ang ating mga sarili kung tama maubali ang ating mga ginagawa, hindi tayo pamilusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinamilusahan ng Diyos, dinidisiplina na tayo upang hindi tayo makarusahan kasama ng mga tao sa mundo ito. Amen. Napaka-clear po ng last verse 32. Kung tayo man ay pinamilusahan, ang ibig sabihin, kung tayo man ay dinidisiplina as of now, nandito po tayo sa earth for our disobedience. Dinisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo ito. Tayo ay lumulong sa harapan ng Panginoon. Ano man ang mga pagkukulang na nagawa natin, na itago natin ang mga kasalanan sa puso po natin. Nakita ko ng Diyos siya ng lahat ng iyan. Humingi po tayo magtawad sa Panginoon. Salamat po Diyos na patawaran natin ang nagulong sa akin. Salamat po Diyos sa krus ng Kalbaryo. Salamat Panginoon sa kasilid ito Panginoon Lord God. Na patuloy namin inaalala Panginoon ang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat Panginoon kung kami may nagkulang. Panginoon hindi po kami karapat-dapat. Pero salamat dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na natigil sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa inyong katawan, Panginoon, na nabayumay sa krus. Pinatawad mo kami, pilinis. Binigyan mo kami ng pag-asa na buhay na malaman. Salamat, Panginoon, hindi ka doon nagtatawag ng tao, hindi ka bumibili. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pilinis mo kami, pinatawad. Mahal mo kami, kahit hindi kami nagmamahal at totoo
23 ito ang tulong na binigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo nung gawin traidorin ng Panginoon Jesus, kumuha siya ng tinapay. Daas natin ang ating mga tinapay. Pagkatapos yung masalamat sa Diyos na hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat po Diyos sa kapirasong tinapay na ito na simbolo ng inyong katawan. Salamat talaga o Diyos. Salamat Panginoon. Mahal mo kami. Salamat po Diyos. Pangalan sa pagkatapos na kumain, kaya na ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo tuwing iinumin ito. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Mas natin ating mga kap. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom ng inumin ito na pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagpapalik. Salamat po Diyos sa katas ng oras na ito na simbolo ng inyong dugo na natigis ako sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay dumako sa ating times and offering. Amen. Basahin ko lang po yung verse sa Leviticus chapter 27, verse 30. Sabi dito, ang ikasampung bahagi ng lahat ng inyong ani ay sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang, ang sa akin, hindi lang yung ating financially. Hindi lang yun. Lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Panginoon. So, ginawa niyo rin tayo steward kung paano ito gamitin sa tamang paggamit, no? Yung ating financial at lahat ng bagay na meron tayo. Ito ay galing sa ating Panginoon. And second, sabi dito sa Kawikaan 3, chapter 3, verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. So ito po yung ating salary, no? Na every month. So ibig sabihin ay parangalan daw natin ang ating Panginoon sa ating unang ani. Yan. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil meron tayong trabaho, may mga employer tayo. Kahit yan ay part-time pa, kahit 3 hours part-time, 4 hours. Salamat sa part-time, no? Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng resources dahil ito yung pinagkakalaw at binigay sa atin ng Panginoon. If we remember, di ba, yung tayo wala pa sa Israel, yung tayo tayo nasa Pilipinas, mas mahirap. Di ba? Kahit yung siguro 20 pesos, 50 pesos po mahirap talaga. Diba? But tayo yung mga pinili ng Panginoon na biroy mo, yung iba na sumasama pa sa mga pilgrimage, show money, para lang makarating sa Israel. Diba? Pero tayo lahat, diba? Dinala niya rito. Bagamat mahirap yung process, pero nandito tayo lahat. Tayo ay mga pinili, bigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na dalhin dito sa kanyang bayan para gamitin din tayo sa iba, sa ating family, at kung saan naman tayo ngayon sa church. No? Yun. So, yun po, mga isi-share ko lang sa atin. And salamat din sa Lord dahil alam ko na lahat tayo ay meron na-achieve na. No? Meron tayo mga apartment, sigurado. Pag may apartment kayo, ano na kayo? Mag-times na kayo. Kahit wala pa. May apartment ka na, apartment, di ba? Wala pa.
So, yan yung mga blessing talaga na binibigay sa ating Panginoon. Malay mo, maging yan, sa yung apartment mo, magagdagan yan. No, amen. O kung meron kang business, dadagdagan pa yung ngayon. Diba? Amen. So, ilan po yung may share ko sa ating tithes. So, meron tayong special number. Wala ko sa akin. Punta ka na lang, Panginoon, para sa iyo, Lord. Tinig mo aking halahala sa gitna ng bawat tanong paghihirap. Kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, kahit mananatili, walang hanggang ngayon pag-ibig. Natatuan ng iyong pag-ibig na dakila doon sa cross, ko'y pinalaya. Isus, ako'y aamin na wala nang pagpupuri ang puso ko'y sa'yo. Tawag kadamay, kabutihan mo sa akin, ilang kulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan, mapagkailanman sa'yo ko'y nananahan. Ang puso at damdamin, kahit nanatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natapuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa cross, ako'y pinalaya. Isus, ako'y aamin na wala nang pagpupuri ang puso ko'y sa'yo. Mamalagi sa presensya mo, natapuan. Ako'y pinagdag pag-ibig mo, hanggang ko lang. Mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan ko. Mamalagi sa presensya
thank you kay Brother Charlie sa napakagandang awitin sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito, Lord God, na kami ay inyong iningatan, Panginoon, at ginagayan sa loob ng buong isang linggo sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa aming financially, Panginoon, na ikaw ang patuloy nagbibigay sa mga biyaya, pagpapala, sa mga blessing, Panginoon, sa mga na-achieve namin sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ito na nagmula sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, ay patuloy kami na makapaglingkod, Lord God. At salamat din, Lord, sa mga pinoprovide mo sa aming mga pangangailangan sa buhay, Lord God. Salamat din, Lord, sa kalahasan, physically, Panginoon, sa aming mga employer, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng blessing na pinagkakaloob mo sa aming buhay. Nawa, Lord, ay ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na makatulong sa aming ministry, Lord God, sa pagpapalagaw ng aming church, Lord God, at makatulong din sa iba, Panginoon, at sa lahat ng weak, Panginoon, churches, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ano kayang gagraduate? Yan sa John. John, tatlo yan. Tatlo. The Gospel Faith Messenger Ministry, this is to certify that Regina Santos. Siyata lang. Sa gitna ka lang. Amen. Hallelujah. 1, 2, 3, opa. Amen. Magal to. Graduation. Welcome, Pastor Pavel. Welcome, Pastor. Pastor Pavel will be preaching with us in the second service. Kaya he's already, I told him he's early for the second service, but he's joining us anyway. Amen. The service will be in Tagalog, so we can use Google Translate. AI. That's great. Father, we thank you for gathering us together again. Kahit medyo pagod ng marami sa amin. Thank you, Lord. Maraming tulong. Thank you for the refreshment we got from the week. Amen. Lord, yung mga tulong-tulong kahit tulong pa din. Lord, yung mga alayuma ay gumaling. Magaling ni Lord. Thank you, Lord. Pray, Lord, na kayo po ang mag-refresh ng aming mga isip, Amen. aming mga damdamin, Lord, sa pagkulan, sa lahat ng trabaho, ay Lord, sa aming working fleet, ay makapagpahinga kami, makapag-enjoy kami sa inyong creation Amen. at bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for tonight. We honor you and we bless you in Jesus' name. Ang pag-aaral natin tonight is about God's great love. Kailangan natin malaman na nakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Diba naranasan niya ni Brother Alex? Nung makita ko kagabi si Brother Alex at sabi ko, wow, okay, parang hindi siya nagkasakit, no? Parang hindi siya nakapag-find sa Sarasete. Oh, ngayon ay back to normal na muli, no? Kaya tayo huwag siyang bumalik sa dinaktapan, bawal, yung maintenance, no? Minsan ano kayo yung mga hindi na pagsuray natin sa doktor, minsan tayo din ang nagsasuffer. Yes, that's true. Kala natin kasi hindi na natin kailangan ng maintenance. Kaya minsan na ano tayo, ano pa eh, no? Kaya kailangan pagkasama mo siya, talagang yung palagi, nainom mo na ba? Narinig mo na ba? Ikaw, alam mo, nainom mo na ba? Kailangan natin yun. Pero may nag-Lord, alam mo ba?
Hallelujah. Siya kayo, ano? Talagang mabait ang Lord. Talagang Lord sa atin, di ba? Natutunahin niyo kung bakit mabait ang Lord sa atin. Sige, tunahin ka natin yung text natin. Sabi tayo, 1, 2, 3, go. Purihin ang Panginoon. Yung prayer ng psalmist, maraming nagsasabi si Aming David, ang sabi niya, purihin ang Panginoon, salamat sa Panginoon, sabi niya iyan. Dahil kahangahan ang pag-ibig niyang pinakita sa akin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ay di ba mahal tayo lahat ng Diyos, pero mahal ka ng Diyos. Amen. Sabihin, parang iyan, mahal lang ng Lord lahat, pero special yung love mo sa iyo. Amen. Diba? Pagdating natin dito, pagdating mo dito, single ka. May pagdating na kayo. Hallelujah. Amen. Diba? Nagkaroon ka ng matalinong anak, mas matalino kaysa sa iyo. Diba? Nagkaroon ka magandang asawa sa anak. Amen. Diba? Masarap yung ibig sabihin. Nakakama, pag-ibig niya pinakita. Kasi hindi ba yung word din na decoy? Sa amin, ako sa akin. Ito na yung word. Sa akin. Diba? Oo, sa lahat. Pero, sa akin din. Especially sa akin. Kailangan natin maintindihan na pag-ibig ng Diyos ay personal. Mahal ng Diyos yung katabi mo, pero ikaw din, mahal ka din ng Diyos. Amen. Dahil ito isan, ang kala natin, mahal ng Diyos ang iba, ako hindi. Di ba? Kaya ito kayo, kung narinig nyo lang, yaman, ang partner niyo mo nagtulad ako, 50. Hindi ako mahal ng Diyos. Parang, pag may-compare niya, dati, yung may-say ng Lord, kung mahal naman niyo sa akin sa kabila, yaman, bakit ako yung ganito lang? Sila nasa Dapat at Kesha, ako yung 6 lang. Diba? Kung saan, yung pag-ibig ng Diyos ay akala natin para sa iba lang. Ito, dito ako Sister Dea. Sabi niya, nung ako'y naipit sa isang sinasalakay na bayan. Kasi parang tayo yun, parang Pilipino niya. Diba? Muna sa lahat ng Israel, ay sinanakay ng October 7, diba? Sinanakay tayo sa mga. Tapos, hindi guminto doon, diba? Kira, Mismala, Iran. Dito ka grabe ang Iran, dahil pinag-ulan ng Iran. Isa. First time, kasama namin. Kasama namin sa ilan, kaya, Oo. sa ilalim ng basement, mas murag. Kaya meeting, tapos hindi pa tapos ang prayer meeting na wala ng traffic dito. At naalala ko itong, dito sa Ate Manas, may debris. Kaya pala, lakas-lakas. Nakauga yung buong place. Naalala ko ba yun kaya? Sabi ko, noong ako'y naipit sa isang sinasalakay na bayan. O sinasalakay yung bayan ng Israel, tapos nandito ka, naipit ka. Ang dami na kayong manang may padami kayo nagpurgo doon. Totoo. Repatriate, ha? Dami to. Repatriate. At tanong ng mga taga-Amerika sa akin na mga pastor, Pastor, kayo nagpalista na rin. Sabi ko, bakit po papalista? Meron na ako na dito, may libingan na ako dito, pwede na ako dito. Kaya sabi na mga kaya yung naalala niyo noon, Sir Joe, nag-create tayo ng video na nagsasabi na, buhay pa kami. Lalakalan ako ng tao. Ngayon wala na tayo. Doon ako'y,
binaliwan. Sinabi niya, kung minsan pag tayo natatakot sa bagis, ang isip natin, ay hindi naman wala tayo ng Lord. Ito. Kung minsan yung mga, kung naunahan ka ng takot, akala mo isa ka na lang. Diba? Totoo ba yun? Nung sinalamin tayo ng Israel, ay mag-isa na tayo. Mag-isa na lang ba tayo? Hindi, diba? Ang Diyos, kasama pa rin natin, di ba? Amen. Ulan, may bagyo, may racket, kung wala, kasama pa rin natin ang Diyos. Hindi rin mabago ang Lord. Diba? So, sabi ko, binabalewala na ako ng Panginoon. Ngunit, narinig niya ang aking Kahilingan. at ako'y kanyang Tinulungan. narinig ka lang mo, akala ko, binabalewala na ng Lord. Di ba na? Lahat ng prayer ko ay nakakita niya at anong ginawa niya na nakakita niya? Tinulungan. Tumulong siya. Hindi kanya minaya ang isa. Kaya ganyan, kung bakit nandito ka pa, ay dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi kayo natakot, nagpubuti na wala kang sakit kagabi. Yes. Nakon. Hindi ka natakot, ikay nag-stay na sa trip ka pala eh. Meron, iba-iba yung seasons ng life natin. Parang ngayon, nandito ka pa. Good, a few months, in a year or 2 years, simula rin umuwi. Diba? And that's good, that's valid. As for Lenny, dahil ako ay pastor ng Israel, ang gusto ko ikaw natawag stay. Kaya lang, hindi ka na ng plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, kasama mo muna yung nanay ng bago mo matay. Diba? Kung naman yung uuwi ka patay na, pag may opportunity ka na, makasama mo pa siya, pwede kayo umuwi, no? Ay, ako kay Brother Ben, sabi ko, every year, maraming sa Pilipinas, sabi nila, isang sinasamantala ko yung at least alam nila na malaki itong kaya pala ito, malaki may labada. Hallelujah. Every year na naman. And that's not bad. Amen. What did you see our parents? What did you see our loved ones? Dati na. Kung minsan, nakaganda sila mga pastor na Israel. Kung pagkakulis, ha? Kasi yun ang heart namin ni Brother Sherry. Pagkakulis, sa suwera ko gagawin. Pero wala naman dati yun eh. Kung tating mo sa Pilipinas, lalo naman ang pamilya malagay sa iyo. Ay, well, kung wala ka ng pamilya siguro, huwag ka na umuwi. Hallelujah. Sagrado, wala nang nagawin kayo sa iyo nanay, tatay, mga kapatid, ako po, auntie. Wala ko eh, ito na. Ito na lang tayo tumanda sama-sama. Pero meron pa din. Di ba ba? And everyone is very important. Amen. Kaya, kung naalala ko noon, when I wanted, hindi ko makauwi. Dahil hinihintay namin yung tingnan ko eh. Hindi ako umuwi. We decided to stay. Para sa akin, siyempre, looking back, dahil nandito ako sa Israel, hindi ang plano ng Diyos, pero dugo yung puso ko na patayin namin, hindi ako makauwi. Bakit? She's my mom. Siya ang nag-luwal sa akin, wala sa akin. Siya ang nag-release sa akin sa mission. Kung siya namatay, hindi na-release. So, ang ibig ko sabihin, may mga seasons ng life natin, no? Amen. Praise the Lord, hindi tayo masaya ang Israel, no? Madaling tumingin sa Israel. Totoo ba yan sa lugar? Oo. Pumunta sa bansa ni bibigyan natin yung Duterte. Pero kung nakakawag ka ng mga politikong buhaya, wala, di ba? Pero kung ito sabihin, dito kung konti, naalala ko yung system na nag-for good. Yung kikitaan mo naman ako, pero hindi tayo
day niya, 600 pesos. Di ba? Sabi ko, yung sanay ka dito kung napakalaki, tapos pagdating mo sa Pilipinas ay 600 pesos, mana. Yeah. One day yun, one day. Dito, one Isang day. araw, isang araw. Will it not be worth it? Kasi saan mo ang pamilya mo? May 600 ka, okay na. Yes, kasama mo ang pamilya mo. Huwag yung hindi ka naman na, hindi mo na extend ng time na anong papalinyo mo. Napakayaman mo, wala ka naman kaya sa pamilya mo. Diba? Anong papalinyo? Ang dami mong napunta. Tapos uuwi ka kay may umanin mo, matay na. Diba sabi mo naman? Pwede yung may time pa rin kayo na nag-uusap, may papasyal mo pa siya. Diba? Kasama mo siya pupunta sa church. Hindi yung huli na ang lahat. So, ibig sabihin, huli na kayo bukas, hindi. Ang ibig sabihin, may mga seasons ng life natin. At kailangan na-discern mo, anong panahon ngayon? Anong panahon ngayon? Panahon mo trabaho? O pero kung dadating na rin yung time na, tama na. Tama na, Nakaramdam sobra ka na, na rin ng mga. Dahil hindi Bumalik ka yan. nakakaramdam ng mga sakit. Ngayon ay nakakaramdam ka na. Ibig sabihin, nagsasalita na ang Lord sa iyo. Sa pamamagitan ng katawan mo. Na, wala. Malapit ka na rin, di ba? Alam niyo, kapag ikaw ay nakakalbo, nag-resign na yung iyong buhok. Kasi hindi na babawasan na. Dati naman kami, kaya ko ang buhay mo. Yung heart condition pa. Yung okay na nag-make-up, kung nandito lang sa stasyon ako pawala ng Catholic and Church. Ano sinasabi ng Sir Joan? Malapit na rin ako, no? Meron expiration date. Yung produkto ng Diyos, nag-i-expire. Diba? Ito ba yan? May expiration date ba o wala? Meron. Hindi. Yung mga naging amo ko noon, patay na. Si Shaul, patay na. Si Abner, patay na. Si Opa, patay na. Patay na. Bakit nakatay? Matandaan na. Hindi dahil pinaparusahan sila ng Diyos. Pag kayo nakanda, papalapit ka na sa grade. Huwag naman, akin lang, alam ko naman na malapit ka sa grade, bago mo sasamahan namin mo. Huwag naman. Dapat kilala ka, aware ka, malakas ka, makakapag-serve ka pa sa Amen ba? Amen. Ito. Sabi niya, binaliwala ako ng Panginoon, ngunit narinig niya pala. Ibig sabihin, yung unang sinabi niya, hindi tama. Sa iyo, na wala na ako ng Panginoon. Yun pala, narinig niya pala. At anong ginawa niya? Sister, parang sister. May. Kanina ka hindi rin nakita. Ito magalit ka. Then, sabi niya, narinig niya pala. Ibig sabihin, meron siyang maling akala. First, di ba? Anong maling akala niya, Sister May? Binaliwala na. Hindi namin pala siya. Narinig niya pala. Anong sabi ni Brother Benji? Ano sabi ni David? At ako'y kanyang Tinulong. natulog ba ang Lord? Amen. Kasi yung tulong ng Lord, hindi doon ayon sa gusto natin. Yes. Yung meron tayong gustong tulong, pero iba yung tulong na binibigay niya. Pero natulog pa rin ng Lord, hindi tayo pinapakayaan. Amen. Akala natin ang tulong niya ay yung parang, yung bubuhos na lang ang langit, tapos babalay tayo. Ganun ba ang bilis ang Lord? Hindi ko minsan sabihin namin naman, doon tayo minsan.
Totoo ba yan sa ikakay? Na naka-depende din sa ibig sabihin, ang blessing ng Lord ay hindi yung bumababa sa langit, kundi pinapalakas niya yung iyong kamay. Amen. Para yung kamay mo makapag-produce ng kayamanan. Amen. Bibigyan ka niya ng tamang utak para magkaroon ka ng mga ideas. Di ba? Ito. Nagtala tayo dun sa last slide natin. Masahin natin sa rest of it. O kayo kanyang mga mamamayan ay sabi niya, may mga tapat at hindi tapat na mga tao sa Israel. Diba? Kaya sabi niya, ang kausap niya, o kayong mga tapat na mamamayan, mahalin ninyo ang Panginoon. Sino ang kausap niya? Sister Kai? Ha? Hindi. Ang kausap niya ay yung mga tapat ng mga Israelita. Kayong mga tapat, sabi niya, mahalin ninyo ang Panginoon. Ibig sabihin dito, sa text na ito, hindi niya kinakausap yung mga hindi tapat. Pag ang isang tao at hindi tapat, hindi niya mamahalin ito. Kaya ang kausap lang ni Psalmist David ay yung mga tapat. Yung mga tapat, makikinig sa kanya, sa John, sa atin ang tapat, ay magmamahal sa Panginoon. Kaya yung mga tapat, mahalin ninyo ang Panginoon. Iniingatan niya, sino ang iniingatan niya sa tapat? Ang mga tapat. Ang mga tapat sa kanya. Nakita mo ba yung verse natin? Ibig sabihin, dito sa context ng Israel, may mga hindi tapat at tapat. Yung mga tapat at umiibig sa Lord, at mga tapat, ang mga iniingatan ng Lord. Ibig sabihin, may mga mapapahama. Sino ang mapapahama? Sa Joel, yung mga Hindi tapat. Hindi tapat. nakita ko ang Diyos, Sister Gabis, ang Diyos, ipapakipag-ugnayan sa Israel sa mga tao. Wala sa buong mundo, ang pakikipag-ugnayan niya sa atin, sa mga tao, ay sa pamamagitan ng biyaya. Amen. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, tayo ay tinatawag ni Jesus Christ ng Panginoon ng Diyos Ama. Ang Israel, dahil sila ay hindi naniniwala kay Jesus Christ, ang pakikipag-ugnayan niya sa kanila ay ayon sa lumang tipan. Sa lumang tipan, pag ang Israel ay tapat sa Diyos, pinagpaparan niya ang Israel. Pero pag ang Israel ay nag-rebelde, anong ginagawa niya sa Israel? Punishment. Guys, Punishment. pinakasahan niya. Hindi katulad ng sa mga nasa New Covenant na nasa bagong tipan, tayo magkamali, magkasala, tayo ng Lord. Ang makikipag-dayan niya sa atin ay dahil sa biyaya na nilagat natin kay Kristo Jesus. Sa Israel, ito kaiba. Pag ang Israel nag-backslide, pinapawag siya. Hindi siya by grace, kundi by all testament. Ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Israel ay parang pakikipag-ugnayan sa Bible ng mga Italy. Kaya yung sabi. Kung itong mga Israelis dito na nasa Gaza border ay nag-umpisang magsayawan sa Nova Festival at ang nasa taas nila ay hindi si Yahweh, si Buddha. Isang libo at 200 sa kanila ay nakapay ng Hamas. Di dapat mangyari. At 200 ay nandala sa Gaza Palace. Ngayon hindi ko kaya ng Grace na mga bangkay. Sir Gabis na nasusunod mo yung balita. Ibig sabihin, ang makikipag-dahil siya sa kanila ay parang katulad doon.
dahil ang pakikipagod, dahil ang Diyos sa Israel, ay parang lumakita. Hindi New Testament, hindi katulad natin. Kung tayo nagkamali, pinatatawag tayo nito. Sila, kasi rebelde, hahagutin sila ni Yahweh sa Tekay. Merong nakahalta ang Lord na pamalo. Bakit papaluin ang Israel? Sa karoon. Dahil ang Israel, tinutulog niya tunay na Anak. anak. Hindi siya anak sa labas. Ang pinapalo mo na, ang kaya ko ng paluin, hindi ko kaya paluin si Emmanuel at si Joseph dahil sa rule ng Israel, bawal magdisiplina ng tao. Kaya sa Pilipinas, Sister Grace, di ba, kaya ng disiplina namin, ang mga anak mo. Kaya mo din bang paluin yung sa kapitbahay mo? Parang ka, di ba? Demanda ko. Hindi pwede. Pero, kaya yung paluin ng Israel dahil ang Israel Tunay. ay tunay ng anak, ate ng Israel. Kung ba yung naglilikuran natin at tinatawag natin chosen people. Ibig sabihin, hindi tayo pinili ng tao. Hindi Pilipino ang pinili ng Diyos, no? Hudyo ang pinili. Estudyante, hindi Amerikano ang pinili. Kahit na tayo ay kaya ni President Trump, hindi pa rin siya ang pinili ng Diyos. Ay Jewish people. Amen. Na dinala ng Diyos ngayon dito, Sister Melinda, sa Israel. Sila pa rin ang chosen people. Nako. Amen. Pinili ng Diyos na pamanahan ng lupang itinangako. Promise land. Nasaan ang promise land? Ang James? Sabihin mo baba. Sabihin mo New York. Ang promise land ay dito sa natin. Ito ang pinangako niyang lupa. Ano ang significance ng Israel? Ito sa lahat. This is where it all began. Sabi ng Diyos, ito ang aking lupang pinangako. Kanino? Sa tatlong patriarchs kay Abraham. Isaac. Jacob. Jacob. Itong lupang ito ay para sa aking mga piniling bansa, piniling bayan. At nung nilantahan niya ito, siya ay muling babalik. Hindi din sa Davao. Dahil siya babalik na ng Mount of Olives. Mount of Olives. Kung nakikita niyo yung 7 arches of there, doon siya bandaro kung bakit. Imagine na dito ka kung saan bababa si Jesus Christ. Amen. At ang gagawin ng capital, Sturgeon, ay hindi Manila. Jerusalem. Beijing, lalong hindi Massachusetts. Gagawin niyang capital ito. Balik niya dito sa Jerusalem. mundo nito ay Jerusalem. Dito siya magbumula. Kaya ibig sabihin, ang Jerusalem ay magiging international. Amen. Lahat tayo, kunwari, hindi ako nilibing sa Jerusalem at ako tinapon sa sulok ng Pangasinan. At yung aking bangkay ay nandoon, muling nabuhay, meron pa rin akong access sa Jerusalem. Pero ang Jerusalem ay bakal ng lahat. Amen. Lahat pwede pumunta ng Jerusalem. At that time, wala ng visa at border. Hallelujah. Kunwari tayo ay glorified bodies na. Iisip mo ba na naman pala sa Jerusalem? Kaya ang Jerusalem ang pinakamalaki yung kanyang dimension. Pwede lahat pumunta dito. Dahil lahat ng tao ay pumunta ng Jerusalem. Amen. Special tayo sa buong galing na dito sa Jerusalem. Ngayon, ang sabi niya, meron siyang mga problema sa mga diktator. Ang mga diktator ay kinonsider din niyang mga mataas. Anong gagawin niya, Sister Jen, sa mga mapagmataas? Parusahan. Dahil nakita mo ba, ito, paparusahan ko. Ngunit lubos ang kanyang parusa
Sa mga mapagbata. Sa mga Mapagbata. mapagmataas. Tapos ito, dito siya nag-close. Brother Den. Kasi alam niya na ang mga tao parang pinagdadaanan. Ano? Kaya meron siyang word of encouragement sa verse 24. Magpagtatag kayo. Magpakatag kayo Lakasan ninyo. at lakasan ninyo ang inyong loob. Ibig sabihin, kung saan nanghihina tayo. Nanghihina kayo ba, Brother Ben? Parang hindi kaya tayo nanghihina eh. Ngayon eh. Wala akong kang nasa labahan. Hindi, pang-hina. Ikaw, Mr. Lisa, nanghihina ka dito pang-minsan. Physically nanghihina. Kaya ba, ikaw ano dyan, nakaka-complete yung minsan na Spiritual. may mga tao. Ako, ito mga situations na nakaka-affect sa atin emotionally, di ba? At sabi ng text, magpakalatag kayo. At lakasan ninyo. Yung magpakalatag na yan, parang command. No, hindi siya yung parang, kung gusto niyo, o hindi, magpakalakas kayo, hindi lang niya. Magpakalatag kayo. Dahil kung saan, napamingin tayo ng loob. Yes, Lord. At inaya, ito ba yun? Huwag palagi sa malakas. Tayo ng mga tao, ito ang mga tao. Ayaw namin ipakita yung ating mga vulnerable spots. Yung mga kamina tayo, ayaw natin ipakita. Una, ayaw natin ipakita dahil ayaw natin maipaskal yung kita. Diba? O pag nakita na ako yung lulupot, papalulupot din sila. Kaya parang gusto mong maging source ng joy and encouragement sa iba. Pero on the other hand, hindi mo din maitawag na kung saan na yung magdala-dala. Yes. Diba? Totoo ba yun? O wala kang dala, ano tayo? Meron. Diba? Kung minsan may mga dala natin, diba? Kasi minsan yung smile natin, nabigay, diba? Gusto tayo ka mag-smile, hindi ka mag-smile ng tama. Wala. Yung sa loob, ay wala, di ba? Hindi na tayo mag-smile sa labas, pero yung sa loob, umiiyak. Pero sabi nga magpakatatag kayo. Dadating ang panahon na maghihina, pero you can always change your state. Tama lang na. Alam mo, Alex. Meron akong tulad na kasi sa Bible, sa book sa sabi na, God is the glory and the lifter of my head. Yes. Amen. Ang kaluwalhatian ko ay ang Diyos and lifter of my head. Ang unang tanong, hindi ibig sabihin ng lifter of my head, tataas yung ulo mo. Yung parang, ang picture ko ay ganyan yun. Pagka malungkot may nagdadawin ko. Ang ganyan din ito ang sabi. Tapos tayo ng Diyos. Okay, black happy. Ano? Discourage. Yung understand. Alis na ganyan. Pero ganyan na ganyan ang posisyon ng hindi mababa yung dinadala. Bigat na bigat. Hindi ba ganyan hindi ka makagain ng spray. Namungo. Ganyan siya. Ang Diyos daw, sabi ng Psalm, this is the glory and the lifter. The lifter of my head. Amen. Ang Diyos yung nagtataas ng amin. Di ba napakababa natin? Tinataas mo, parang tayo makinig sa... Kung isang mga nagkalibigan naman ng Diyos yun, ang palagi namin nakikita ay puro baba na lang. At ang ganda din ang baba, no? Kaya lang pagka puro baba lang nakikita mo, Lupa. kung gusto pagka mababa pa lang yung pakiramdam mo, yung talagang nangihina ang loob mo, Brother Ian. Kung gusto nakakita din yung utak mo. Totoo. Di ba? Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Diyan na nag-uumpisa ng April, yung nakikipag-uusap ka na sa pader. Okay na, Sister Lena, mag-uusap sa pader.
Hallelujah. Trip pa mo. Ay, ito lang grade 3. Diba? Amen. Tingnan ko ako sa'yo ni Ani Maya, sa yan ang sayaw ng Malaya. Diba? Yung feeling ko, hindi siya kaibigan. Diba? Dahil pag ang buhay mo ay puro lahat, katulad namin ni Brother din, puro labada. Minsan isip mo, ano kaya? Parang nawawalan ka na rin ng wisyo. Parang, ganito na ba ang buhay? You start to ask, na ito na lang ba ang kayo? Hindi. May kaligaya. May Dead Sea. Amen. May Tiberias pa. May tawanan, may baboy. May yun ang pinakagusto ko. May kainan. Diba? Masaya. Sobrang pagkain. Masaya. Na Isang linggo. kahit pagod ka, alam mo sa loob mo na may nakapagpahinga. Kaya dahil ito sa routine ng buhay natin, nakakapagod na. Trabaho. Tapos, kami sa dito, sa Manadyo, malahin pa tayo sa pamilya natin, ha? Napakabigat. Kaya pagka tayo nalabas, at napupusa, parang nagdaan mo parang, ay, salamat. At pagkatapos ng trabaho, ay pwede din maghiwalay ng konti. Amen. Bakit natin mo yung mga lugar at hindi ikaw ang nagdadrive at ikaw ang pinagdadrivean. Hallelujah. Tapos ikaw ang nalutang, hindi ikaw ang nagpapalutang. Di ba? Nasaan na feeling kayo, no? Ikaw ang ito sabi na sabi niya, kayong umaasa sa Panginoon, lakasan ninyo Ang inyong ang loob. inyong loob. At itong mga factors na nangyayari sa buhay natin, ginagamit ng Lord para tayo makalakas. At kahit nakakapagod ang pinagkaalam natin, ay naka-refresh ako. Pag-uwi natin, pagkakain natin, matulog kayo dahil may trabaho ng mukha. No? Amen. Nakakahalaga ng matulog. Kasi bakit mo ako may pinakatulog? Dahil kulang tayo ng tulog. Kaya kulang ng tulog, pati pusa at aso, pagaling mo. Kaya matulog ka. Ang mukha mo, masaya, pero ang mata mo, namumumay. Kaya matulog ka. Lord, we thank you Amen. as we confess the 3-minute gospel tonight. We pray that you speak to our hearts. Thank you for the joy of going out to the Dead Sea. Amen. Thank you for the joy of refreshing us. Yes. We pray, Lord, that you speak to us much more loudly. At Lord, magkaroon kami ng divine encouragement bilang Panginoon sa Word of God o sa mga encouragement ng mga kapatiran, kundi sa mga trip, sa mga pagsama-sama namin, sa mga pagkain namin, sa aming pag-fellowship sa isa't isa. Thank you, God, for tonight. We give you glory and praise in Jesus' name. Amen. Dahil natin tumaya para sa ating pinagkita. Tuloy tayo. Amen. Sabay-sabay na tayo. Narinig mo na ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang sino man maniniwala sa mabuting balita ito ay maliligtas. Subalit bago natin paniwalaan ang mabuting balita, kailangan naman natin kilalanin sa ating mga sarili na tayo ay kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao na si Adan ay nagawa ng kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng bungo, sabi ng Diyos, ay huwag kainin. Ito ay ang bunga ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Sinuhay niya na ang utos ng Diyos at siya ay nagkasala. At dahil ang lahat ng tao ay mula kay Adan, ang lahat ay minang ng kasalanan. May apat na katibayan na ikaw ay makasalanan. Una, ang pagkatakot ay resulta ng kasalanan, kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pag-amuhi ay resulta ng kasalanan, kaya kung ikaw ay namumuhi,
Ikatlo, ang mga kahirapan ay resulta ng kasalanan, kaya kung may paghihirap sa iyong buhay, ikaw ay ang kasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang lahat ay siguradong mamamatay pagdating ng panahon. Ang tao ng kasalanan ay hindi na magtatapos sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkamuhi at mga paghihirap. Siya ay katapon at parusahan sa impyerno. Nagsama ng Biblia, ang impyerno ay isang lugar ang pag-isang ng kapagkaloon ay hindi na nakakaranas pa. Ito ang destinasyon ng tao ng kasalanan. Siya ay nakunan at itatapon sa impyerno para sa walang hanggang paghihirap. Paano tayo makakaiwas sa itong destinasyon? Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay dapat mapatawad dahil ang kabila ng kasalanan ay kamatayan. May kailangan mamatay para sa ating ating mga kasalanan ay mapatawad. Subalit tayong lahat ay kagulang kaya walang pwedeng mamatay sa atin upang tayo ay maligtas dahil ang lahat ng tao ay kasalanan. Kaya sa Jesus ay naparito dito sa daigdig na hindi nagmula kayadan. Siya ay pinanganak na matuwid, walang bahay ng kasalanan, ipinaglihis sa pamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak sa pamagitan ng Birheng Maria. Siya ay pinako sa krus na namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung nananampalataya ka sa mabuting balita kung kay Jesus, ikaw ay pagtawarin at ibiligtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at tanggapin si Jesus sa iyong puso at ikaw ay pagtawarin at ibiligtas. Maniniwala ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus para sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Pinagit na kita, Lord. Let's close in prayer. Thank you, Jesus. Pagpupuri at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagsama sa amin. Salamat, Lord, na naman kami ng pagkakataon ng makinig ng inyong salita sa pamamagitan ng pasualan. Pero namin, Panginoon, na ang mundo ito ay walang kakaingan at makakaranas kami ng maraming paghihirap. Muli kami ay palagi nakasalit sa inyo. Amen. Hallelujah. Dahil kayo dapat at ang pag-ibig mo ay mas malalang sa aming sitwasyon. Naway problema ito sa bawat puso ng inyong mga anak. Patuloy ka maniwala sa inyo. At magkaroon kami ng acknowledgement na kung wala kami sa inyong presensya at sa inyong pag-ibig kami ay mapapayawala. Yes. Kami ay iyong parusahan. Your wrath is indescribable, Lord. Sa pangalan mo lamang, ang pag-ibig mo lamang kami ay maliligtas. Tuloy po kami mag-obey sa inyong salita. Amen. At matutunang maniwala at magtiwala. For we know that every sons of God are warriors in their truth and compassion. We will be able to encourage everyone, neither believer nor non-believer, that no love can save us, but your unfathomable love alone. Lord, we thank you, honor you, and all the glory belongs to you. In Jesus' name, we pray. Amen. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Nawa ang Diyos na pagkakaan at nagbibigay sa atin ang pag-asa ay tutulungan kayong mamuhay na may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganon, sama-sama kayo magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Announcement po. Okay. Announcement natin po, next week, first service and second service, ang ating speaker ay si Pastor Rene Velasco ng Winning Journey. Nag-start tayo na kasi siya po yung overseer ng Middle-East, Mediterranean, European, siya po yung pinag-visit siya sa atin. Kaya atin po siya welcome. At announcement pa rin po, ang second service natin si Pastor Robin ang ating speaker. Kaya sa second service, i-welcome po natin siya sa second service natin. At thanks God kung sino yung continuous na nagbabasa ng ating Bible. Babasa na tayo lahat ng ating Bible. Sana po tayo napunta sa buong pag-chana ngayon. Pero kami, nandun na kami medyo na-advance na kami. Okay? Yung ating daily reading ng Bible. At saka yung pinapasa ni Pastor sa amin sa mga sinisender na nagsasend, babasahin din yun para ma-meditate po natin. Amen?
Okay? December 20, yung ating Christmas party. Palapakan natin ng Diyos. Diba? Palapakan natin ng Diyos kasi ng Christmas party tayo. December 20 po yun. No? Kaya, ngayon pala, magawa na, magplano na po yung music, yung first service at second service kung anong dapat natin gawin. Amen? Amen. Nagalang ba tayo lahat? Amen. Kanina sa ating trip. Amen. Sino yung malungkot? Sino ang lungkot? Amen. Sino ang tumawa? Lahat ng naligid ng sa gitnit sino ang malungkot. Amen? At masaya ba tayo kahit pagod, pagpahinga? Sabi ng pastor, kailangan natin lumabas sa ating mga hawla, sa circle ng ating work. Bahay, trabaho, yun lang ang ating buhay. Lumabas tayo at mag-enjoy. Amen? Kaya, dito, sa susunod nating trip, sa November 14, yung sinabi ng ating organizer, mag-invite na kayo, pupunta tayo ng Tiberias, sasakay tayo ulit ng boat na Ken Jesus, actually hindi na yun, replika na lang, para ma-enjoy natin at makapag-worship tayo sa gitna ng Tiberias. Sa gitna doon, makapag-worship tayo, at ang sabi niya, yung magkaroon ng baptism din. Siguro tanong ang yung dalawang natin. Hinihin pa yung itinerary natin. Kaya ngayon pa lang, mag-invite na tayo. Kasi alam mo bakit? More than almost 6 years wala tayong trip iba yung church. Kaya ngayon, sulitin natin. Kasi bakit? Kaya ngayon, habang maluwag ang lugar, Go. kasi kung ako tatanungin nyo, naikot ko na yan. Pero, bawat punta ko, iba yung aking experience. Kasi nag-start akong mag-trip sa Israel 2002. Until now, nag-trip pa rin ako. Bakit? Gusto kong balik-balikan. Ba yung experience? Kasi bakit? Iba-iba yung experience, iba-iba yung enlightenment, iba-iba yung mga nakikita. Kasi na-upgrade. Sabi nila, ay, napunta naman ako noon. Ay, ano yung Luis? Napuntahan ako noon, pangit pa noon. At iba yung kasama mo, hindi sila masaya noon. Ngayon, yung kasama mo, ang saya-saya nila. Kaya nalala tayo ng kanilang masayahan kasi di ba ang binayaran natin picture-picture? Nakita ko pala yung rin sa kayo, wala pala ako noon. Hindi kasi siya Kaya, mag-invite encourage ko kayo na huwag kayong manghinayang ng ibabayan. Manghinayang kayo pag hindi na niyo mapupuntahan. Mamaya uwi na, wala pa na pasyalan. Wala kaming tao dahil hindi na nakakagawin kasi laylatong sila. Dito po sila naglaylatong sa Israel. Hindi na nila na-enjoy kasi puro pira. Nabada. Diba? Kaya mag-enjoy po tayo. Habang may chance na mag-trip tayo, mag-trip. Monday ito, sabi ng silim, sila ang ayaw, wag, tayo mag-trip tayo. Ang ba't na pupuntahan ko pabalik-balik? Gusto ko ang kasama ko parati kasi iba-iba kasama, iba-iba yung experience. Kahit mamin yun. Amen? Kaya mag-invite po tayo. At excited na po yung mag-school workers tomorrow night? Amen! Amen, Sister May. Saan yung klase mo? Absent. Wala. Wala siya.
i-encourage mo na mag-church kayo, hindi ka na lang mag-aral ng school of workers online. Iba pa rin yung nag-church. Iba yung experience ng physical ng pag-church kaysa online. Kaya i-encourage yung mga nag-online, ma-discourage na kayo mag-online, magpunta na kayo sa church. Kasi hindi nyo nakita, hindi nyo natas, hindi nyo nakita ang mga binito namin. Iba ang personal. Diba? Iba ang personal, iba ang binito. Amen? Kaya kailangan. Tomorrow, yung school workers na pag-pray po natin. Ipag-pray natin ang lahat na nag-graduate. Ang dami na 35 batch na, 36 na. Na-rapture na sila. Kung na-rapture na sila ng mundo. Kaya i-encourage mo natin. Yung mga medyo nang hina, babalik natin sila. I-encourage natin bumalik kasi sabihin mo, balik tayo kasi mag-trip tayo. Amen? Kaya encourage one another. Kaya nga nang nasabi ka ng pastor na magpalakasan tayo. Kailangan natin ang one another. Hindi tayo mabubuhay na ako lang. Malungkot ako lang mag-isa. Gusto ko marami. Amen? Kaya, November 14 ang ating another trip. Kaya, maglaan na kayo. Paalam na kayo. Sabta, kukuha na ako ng magre-relieve sa atin. Kasi, kailangan. Iba yun. Baka yung boat na sasakyan natin, ay yung noong sinakyan na ni Jesus noon. Ang mag-ibis, bahala kayo. Amen? Thank you, God bless you. Natin